mukhang nagkakalabo-labuan na ngayon ang magkaalyado. At kahit anong iwas ni Bunuan na hindi masagi yung pangalan ni Bongbong Marcos, abay mukhang nasasagi pa rin at napupunta pa rin kay Bongbong Marcos ang lahat na sisi sa usapin po ng corruption sa flood control na ito. Sino nga naman kasi yung dapat sisihin kung ang pinag-uusapan ay ang perma ng presidente kaya na-release ang pundong ito. Anyway, yan po yung ating pag-uusapan at marami pang iba. At kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video ito. Mga kababayan, bago tayo magsimula sa pagbibigay ng ating komento, ito, pakinggan muna natin si Bunuan. Ibinunyag ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na nabuo ang tinawag niyang Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking bawas sa DPWH budget ng ahensya at sa mga isinisingit na proyekto ng mga mambabatas. Iginiit naman ng Malacanang na walang nalalaman ang Pangulo sa naturang pondo. Kas kamay, no? Siyempre, alangan amin naman talaga siya sa lahat naman na kanyang kinabibilangang usapin ng korupsyon ay wala naman ni isa na inamin si Bongbong Marcos. Pero alam po ng taong bayan kung sino ang utak ng lahat na ito. Anyway, kamusta na kaya si Martin Romualdez? Nakulong na nga ba? Mukhang tama yung sinasabi ni Congressman Erice na hindi makukulong si Martin Romualdez o hindi ipapakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Anyway, babalik tayo dito sa usapin po ng Leadership Fund. So, ang tinuturo kayo ni Bunuan ay ang kanilang kaalyado o isa kayo sa mga tuta ni Bongbong Marcos na si Mig Suvere na siya daw yung gumagawa or nagdidikta ng listahan ng Leadership Fund. Ang matindi dito, yung nagkaroon lang ng releasing di umano ay yung mga kaalyado nila. Pero yung opposition, kagaya ni Senator Bongo and Senator Robin Padilla, ay hindi naman sila narelisan. Ano nangyari? Napunta sa FLR or for later release po yung kanilang pondo. Nako po mga kabayan. Nagpapatrol, Cassandra Salonga. Sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na umabot sa higit 8,000 proyekto ang isiningit umano ng mga mambabata sa 2023 General Appropriations Act na hindi kasama sa orihinal na panukalang budget ng DPWH, kaya malaki aniya ang nakaltas sa pondo at may mga binago sa mga programa at proyekto ng ahensya. Iniulat ito ni Bunuan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naalarma umano at nagsabing hindi ito dapat magpatuloy dahil maaaring maapektuhan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa infrastruktura. Ani Bunuan. Tingnan nyo ha, nililinis ni Bunuan yung pangalan ni Bongbong Marcos. Pero tandaan natin, yung pag-aaproba ng budget, dumaan man yan sa insertion, dumaan man yan sa anumang amendments, kay Bongbong Marcos pa rin ang huling sisi dyan. Ang sinasabi niya na halos hindi na siya natutulog dahil pinapag-aralan niya muna yung isinumiti sa kanya na GAB, yung General Appropriation Bill, bago pa ito maging batas. Tapos, ngayon magugas kamay siya. Bilang solusyon, nilikha ang tinawag nilang Senate Leadership Fund, isang ad hoc allocation para maisama sa proposed DPWH budget ang priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bunuan, batid umano ng Cabinet Economic Team ang naturang pondo nang sinimulan nilang balangkasin ang 24 billion pesos na proposed 2024 budget ng DPWH. Pero ayon kay Bunuan, hindi nito napigilan ang pagbawas sa budget ng core items ng ahensya. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bunuan sa Sandigan Bayan na hindi bababa sa 500 million pesos ang allocation ng bawat senador sa Leadership Fund habang umaabot sa 1 bilyong piso ang maaaring matanggap ng mga chairperson ng major Senate committees. Aniya may discretion si Noy Senate President Juan Miguel Zubiri sa allocation ng bawat senador, bagay na mariing itinanggi ni Zubiri. Sinabi rin ni Bunuan na lahat ng Di ba sabi ko sa inyo mga kababayan po natin, damay-damay na, kaya papalag talaga yan. Kasi kung gusto talaga nila na linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos, kailangan niya talaga ilaglag yung kanyang mga kaalyado. And itong paglaglag kay Martin, Bong Revilla, at ilan pa sa Kongreso o sa Senado, isang paraan po yan para mahugasan ang
pangalan ni Bongbong Marcos. Pero palagay nyo, mga kabayan po natin, mahugasan ba nila? Hindi po para sa akin. Talagang, ano yan, pupunto at pupunto, o tatama at tatama pa rin talaga yan kay BBM. Kasi unang-una, kahit anong gawin nilang insertion dyan, kahit anong gawin nilang amendments, siya pa rin yung pupirma ng budget. So, hindi pwede na sabihin ng Malacanang na walang alam si BBM. Hindi niya pwedeng sabihin na nagulat si BBM na bakit may mga ganyang tinatawag na leadership fund. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam. So, kung sabihin niya kasi na hindi niya alam, ibig sabihin, sino yung pumipirma ng budget? Ano yung sinasabi niyang pinag-aaralan niya, binabasa niya muna ng maigi bago permahan yung budget. Kasi lalabas at lalabas talaga yan. Diyan sa GAA, yung leadership fund na yan. Eh saan nila kukunin yan kung hindi papasok doon sa budget? Di ba? Pero ang problema, yung hindi nila kalyado is napunta sa FLR. Agaya nung inangal ni Senator Robin Padilla at ni Senator Bongo. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, kung ang sinasabi nga ni Bongbong Marcos, wala siyang alam sa usapin ng flood control, wala siyang kinalaman, siya daw yung nagbulgar, at ang sinasabi niya ngayon, na wala din daw po siya alam sa tinatawag na leadership fund sa Senado, abay mukhang lahat na lang ata nakapalpakan na nangyari sa bansa, isasabihin ni Bongbong Marcos na siya po ay tulog nung mga nangyari at nagkaroon ng pirmahan sa budget ng bayan. At sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwede papalagpasin itong matinding sagutan ni Congressman Erese at itong impacta na si Claire Castro. Kasi nga, binulgaran ni Congressman Erese, mga babayan, na talaga nga namang ang may kasalanan ay walang iba kundi itong si Bongbong Marcos. At sinabi niya nga na walang plano si Bongbong Marcos na ipakulong itong si Martin Romualdez. At alam niya na ito po ay sa drama-drama lang. Ngayon, ang sinasabi ni impactang Claire Castro, kung may alam daw po si Congressman Erese, ay pumunta na daw sa ombudsman at doon daw po ibigay ang lahat na kanyang alam dahil obligasyon daw po ito ni Congressman Erese. Ano sagot ni Congressman Erese? Sa 2028 tayo magtutuos. Kasi nga, alam naman ni Congressman Erese na hawak nila ang lahat. Siyempre, lalo na yung ombudsman, mga kababayan po natin. So, bago natin i-play yung video ito, kanino ba kayo naniniwala? Sa kay Claire Castro o kay Congressman Erese? At naniniwala rin po ba kayo, mga kababayan, na kung sakaling tatakbo, dudulog sa ombudsman, si Congressman Erese, para ibulgar or kasuhan o ibigay ang mga ebidensya na hawak niya, may mapapanagot ba? Pakisagot po dyan sa ating comment section. At ito na, punta na po tayo kay Congressman Erese. Ano yung sinasabi ni Yusek Claire Castro? Ano ba yung galit niya sa'yo? Sabi niya, parang gusto ko maging spokesperson ni Pangulo dahil wala raw akong karapatan na magpahayag nung naiisip ng Pangulo. Tingin ko hindi niya naunawaan yung sinabi ko o ayaw niyang unawain. Kasi ang pinapahayag ko naman ay hindi para sa Pangulo. Tama. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya. Ito mga kababayan po natin mukhang hindi updated si Congressman Erese sa sinasabi ni Bongbong Marcos ngayon lang. Patungkol sa kaso ni Martin Romualdez, walang alam daw si Bongbong Marcos. Ito. Ayan. Diba? BBM wala raw alam sa kaso versus Martin Romualdez. At ang sabi niya, tanungin na lang ang ombudsman. So tama si Congressman Erese. Di ba? Wala talagang mangyayari. May Independent People's Commission, sinabi niya ICI, sinabi niya 1 million houses, sinabi niya 20 pesos. Lahat yung puro bola lang, salita Lahat lang. budol. So,
nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan, dapat unawain nila na yung pahayag ko, pahayag yan ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina, pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog dahil sa baha. Yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na kritisismo kung alam lang. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Ginigising. Ang problema, ang gobyerno natin ngayon, hindi nga natutulog. So ano pa yung gagawin ng paggigising, hindi nga sila natutulog. At itong mata ni Claire Castro, dilat na dilat sa mga kritiko ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So talagang wala kang magigising sa kanila. Talagang wala kang makukuha sa kanila. At lahat na lang na mga kritiko, whether ito ay constructive man, whether ito ay totoo man, na patama directly sa kanyang among kay Bongbong, hindi yan matatanggap ni Claire Castro. Kaya para sa kanya, lahat ng mga kritiko ay kalaban. Lahat ng mga nagpupuna sa kapalpakan ni Bongbong Marcos, kalaban. Pero para kay Congressman Reyes, sabi niya nga, hindi ako kalaban. Dahil sinasabi niya lang ang sentimento ng taong bayan, which is totoo naman, mga kababayan natin. Sino bang dapat sisihin sa mga magtitinding pagbaha na ito? Kasi, nandyan po yung mga kurakot. Hindi pa rin nakukulong. Pero mas nauna kinulong yung hindi involved sa corruption. Congressman Mike Defensor, di ba? Senator Marcolita, di ba? Pinagkukulong nila yan, mga kababayan natin. So ngayon, totoo yung sinasabi po ni Congressman Reyes na walang mangyayari dito sa sinasabi ni Bongbong Marcos na ipapakulong si Martin Romualdez. Kaya dapat, imbis na magalit si Claire Castro, inform niya yung boss niya, boss, nagagalit na yung taong bayan. At nagsasalita ngayon si Congressman Reyes. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, Nangyayari. lahat nagkakatotoo eh. Halos lahat Pwede pagkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa baba. Ayun. Yon. Nagkakalookan ng palayan. Kababayan palayan ni Mima Alicia, mga kababayan po natin. No, ngayon ko lang nalaman, nagkakalookan pala si Claire Castro. Ngayon sasabihin niya na hindi pa sila nagkita ni Mima. Hindi sila magkakilala personal, pero nagtatawagan. O parang may nabulgar dito, di ba? So magkababayan pala sila ni Mima, magkababayan din sila ni Congressman Reyes. Kaya sabi ni Congressman Reyes, dahil madalas na lang sa Malacanang itong si Claire Castro, ba kailangan niyang bumalik sa Caloocan para makita yung tunay na nangyayari, tunay na sitwasyon on the ground. Yun ang problema kasi sa mga namumuno ngayon sa ating gobyerno. Masyado silang oligarko, masyado silang buhay mayaman. Kaya hindi nila alam yung tunay na nangyayari on the ground. Kaya sabi ni Congressman Reyes, bumalik muna siya sa Caloocan para makita niya yung totoong nangyayari. Totoo naman na talagang ang hirap ng buhay ngayon. Tapos, pinagsasabihan sila na dapat i-improve nila yung kanilang trabaho, nagagalit pa sila. Di po ba? Ngayon, minamampa nga siya ni Congressman Reyes, dapat tanggapin niya yung pagiging kritiko o yung constructive criticism na sinasabi po ni Congressman Reyes. Huwag siya masyadong pikon. Kasi the moment na napipikon siya, patunay lang yon na talagang weak leader, incompetent ang kanyang amo at hindi kayang solusyonan ang problema na sinasabi ng mga kritiko. At sa ating pagbabalik, mga kababayan, marami tayong pag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, tama nga ang sinabi ni Congressman Reyes patungkol sa kaso na sinasabi ni Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. At hindi nga po ito mapapakulong. Kasi nung tinanong si Bongbong Marcos ng isang media patungkol sa kaso ni Martin Romualdez, ano ang kanyang sinabi?
wala po siyang alam patungkol sa mga kaso ni Martin Romualdez. At ang sagot niya, tanungin na lang ang ombudsman. Kumbaga, hindi siya makikialam or ang ombudsman na lang bahala patungkol sa mga kaso ni Martin Romualdez. Sa maikling salita, yung kanyang sinabi sa SUNA na papanagutin na ang sinasabing dating House Speaker, yan po ay sinulat lamang ng kanyang scriptwriter. At kasinungalingan din ang sinabi pala nitong si BBM na siyang sumulat ng kanyang speech. Dahil mantakin mo, ngayon inaamin niya na wala siyang alam patungkol sa mga kaso ni Martin Romualdez. So, ibig sabihin, pangsuna lang yun mga kabayan. At sa ngayon, na talagang bumaliktad ang ilan sa mga dating Marines na nag-deliver ng pera kay Martin, kay Bongbong, marami pa kongresista, of course, kay Mr. Vendalo. So mukhang ito na ang sinasabi natin na mukhang planchado na yung kaso ni Martin Romualdez. At tama ang sinasabi ni Ray Simule na hindi kayang ipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. So, sa ngayon si Martin Romualdez, nauna pang nakulong yung mga hindi corrupt. Yung nauna pang makulong yung hindi nagnakaw sa mga flood control na pera. Senator Marcolita, dati congressman, Mike Defensor at mga private individual na tumulong lamang kay Senator Marcolita. O ngayon, sila pa yung mga naunang makulong. Mukhang mauna pang ipakulong yung ating Vice President, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, yes, hindi Bong Revilla, Bongo, at Senator Alan Peter Cayetano kung sakaling mangyari ito, dahil malinaw po na kung sino lang yung kanilang gustong ipapakulong. O ito bagong update mga kababayan at under verification, may i-verify natin yung balita natin, no, na ang mga proyekto sa Taguig, itong mga reclamation project sa Taguig, ipapatigil daw. So, palpal nga po itong baklang ambisyosa na kilalang dilawan pero ngayon ay humihimod po sa puwet ni Bongbong Marcos. At the same time, mukhang ginagawang alalay din kasi nitong si Claire Castro. Anyway, napakaraming kaso yung nakasampa pala ngayon sa kanya. Kaya hindi, tama lang pala na siya ay nasuspinde. Balibalita ko, malapit na rin daw po ito matanggalan ng kanyang lisensya sa pagiging abogado. At puntahan natin mga kababayan itong video kung paano siya nasupalpal. Ito, pakinggan muna natin. Forgetting my statistics kasi, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, Tingnan nyo mga kababayan natin. Ipinagmamayabang niya na yung laki daw ng utang ni Bongbong Marcos ngayon ay halos kapareho lang daw sa inutang ng nakaraang administration, which is ang tinutukoy niya is yung former President Rodrigo Roa Duterte na pinakulong nga nitong si Bongbong Marcos dahil takot ma-expose ang kanyang tunay na pagnanakaw. Lahat ng mga Pilipino alam kung bakit ganon kalaki yung mga naging nautang ng nakaraang administration. Una, may VELD. Nakita natin yung mga proyekto na yon, naramdaman ng taong bayan at nagamit ng taong bayan. At the same time, nagkaroon po ng pandemya, mahigit 2 taon na sinuportahan ng gobyerno ang mamamayang hindi kayang mamuhay dahil sa nangyaring pandemya. At kinukumpara niya rin, maliit daw yung utang ni Noynoy Aquino. Si Noynoy po mga kababayan po natin, o si Pinoy, no? Noynoy Abnoy. Ano ba yung kanyang ginawa? Wala naman siyang ginawa. Sinasabi niya, pinaganda niyang ekonomiya. Oo, sabihin natin, sige, pinaganda mo ekonomiya. Pero, ano ba nangyari? May pandemya ba? May nangyari bang mga matitinding gera sa Pilipinas? Mayroon bang Marawi? Wala namang ganon. Pinalinis Manila yung Manila Bay, wala namang ganon. Sino lang yung nakagawa ng ganon? Si President Duterte lang. Kaya kahit anong gawin nila, kahit anong gawin kasinungalingan, pagdidepensa nitong baklang ito, hindi niya talaga kaya. Kasi nga, kitang-kita ang ebidensya na malayo ikumpara sa Duterte administration. Yung before and now with Bongbong Marcos. I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero Hindi niyo tumataas paano siya sa sinupalpal. pandemic kaya kailangan mo mangutang
sa Di pandemic. ba? And again, the quality of spending. Quality of spending. Nag-build si Duterte. Build siya. Pero sir, parang Kasi nung panahon, proud ka doon sa panahon ni Pinoy. Maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Oh, tama. Walang ginawa. Pero may, Infrastructure-wise, you mean? Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. yes. Palpak pa yung MRT sa Tino lang. So, hindi niya kaya kasing makikumpara sa Duterte administration. Kaya sinabi niya lang, may iilan. Laging di ba, sira. Well, I have to say, sir, sorry, I have to say this now. Palpak din yung madami sa build. I have to say that. anyway, tayo upper middle income na tayo, sir, di ba? Okay. Mas magiging problematic ba yun sa Pilipinas kung uutang na tayo, hindi na concessional tingin ko doon loans? is two-bladed yun. Yes. Merong advantage, may disadvantage. Yes, Meron sir. akong bragging right. Bragging rights. Kaya Upper middle middle income na na. kami. Kasama kami na ng grupo ng Vietnam. Vietnam, yung grupo na yun. Di ba? Oo. Naka-join na tayo. Pero, Pero on the other hand, anong epekto ba nun sa poverty? Marami pa rin mahirap, di ba? Yung tinatawag na Gini coefficient, uneven yung distribution. Yeah. Palagay ko kaya lang tayo nakakasad na ganun. Dahil ang daming bilyonaryo ngayon Ang daming sa bilyonaryo. Pilipinas. Grabe. dito sa channel na to. Trilyonaryo. May isang trilyonaryo. Siya Mas yan. madaming bilyonaryo. So, yan. Pero sir, I also have to say, di ba, panahon ni Duterte, they tried to achieve upper middle income status. Ito kay BBM, sobrang delayed na din. Panahon pa ni Duterte, But target this is, yan. sabi ko, 40 years in the making. Talagang nag-aspire tayo maging upper middle. Finally, nakapasa na tayo sa threshold. Time nga ni Duterte, kala ko, bago mag-COVID, We should have hit it. Oo, ganun eh. So, nag-agree din yung bakla mga Spaghetti kababayan po natin, di ba? Na nung panahon ni Duterte is talagang sinusubukan din ito and nakuha daw kay Bongbong Marcos. Pero yun nga lang mga kababayan po natin. Ang problema nga is mas mataas naman yung tubo or interest ng utang ng Pilipinas. Yun po yung negatibo naman dyan sa ratings na nakuha niyan. Anyway, balik tayo doon sa usapin ng infrastructure, di ba? Sobrang napahiya siya dahil may nagawa nga kay Pinoy pero kakaunti lang. Tapos, madalas nasira. At ang ginawa ng bakla ay sinasabi niya na sa Belt, marami rin naman daw yung mga sabihin natin hindi maganda. Yun naman talaga. Meron naman talagang palpak. Meron naman talagang maganda. Pero sabihin natin is 98 or 99% naman talaga sa Belt ng panahon ni Presidente Duterte is victim naman talaga. At talagang napapakinabangan ng taong bayan. Yung mga tulay, overpass. Nakita nyo ngayon, Manila Bay. No? At napakarami pang mga major infrastructure na mga daan na napagawa nung panahon ni Presidente Duterte. And nandyan po ngayon, supposed to be, kung pinatuloy lang talaga at binigyan ng pundo, focus ng gobyerno ni Marcos Jr., napakaganda talaga. Yung MRT 1 extension, yung MRT 7, yung subway. So kung pinukusta na ni Bongbong Marcos, sana napapakinabangan natin yan. Kaso, kay Bongbong Marcos, kahit anong gawin ni Bakla, hindi niya talaga kayang madefensahan na talagang palpak at mas inuna nila yung korupsyon, bulsa, at ang paglinis ng pangalan ng mga Marcos. So tingnan nyo ngayon, ligtas na sila sa kasong Ill-Gaten. At sinasabi ni Bongbong Marcos, wala naman daw silang ninakaw. Sino maniniwala dyan? At